Hi everyone, magandang hapon po sa inyo lahat. And medyo pagpamanhin niyo po at medyo hindi po maganda yung ating technicalities. It's the first time that I have done Facebook Live on this format. Facebook Live episode on this format, and kailangan ko po kasi na-screen because yung topic po natin na ang gusto ko i-share sa inyo na topic is a little bit on the details na kailangan po natin. And I praise God for social media. Although hindi po ganun kaganda yung social media ng Kuya Chris po ngayon, pagpasensya niyo po, pero naniniwala po ako na ito po ay gagamitin ng Panginoon kasi lahat po ginagamit ng Panginoon. And the reason po kaya ang Kuya Chris ay palaging online or nagla-live broadcast while I'm here in Australia. I do live broadcast kasi po hindi po ako na-engage pa in any churches. Wala pa pong churches, but I use the opportunity. I use the time that the Lord has blessed me, the time that the Lord has the grace of the Lord that has been given to me to share the gospel and the love of God through this platform. Kasi mga kapatid, I believe na marami po sa atin. Look at this. Look how great, how wonderful the grace of God is. Because I believe, my opinion, na marami po sa atin, na katulad ko rin po na busy po sa ating mga kanya-kanyang buhay, busy and let's say, hindi po nagkaroon ng mga pagkakataon na makapunta po sa church pag Sundays. Mga kapatid, I know there are some reasons. But the first good news that I would like to tell you right now is God doesn't look at that. Ang mahalaga sa Diyos, siya kasi yung mabuti talaga eh. Sa Kanya po lahat ng kabutihan at hindi po kumbaga sa atin, sa ating bagsak na kalagayan, hindi po magmumula sa atin ng kabutihan. Ang lahat ng kabutihan na tinatamasa natin ngayon, ang lahat ng kabutihan na nakikita po natin ngayon, maging ang kabutihan po ng ating mga puso, yan po ay nanggagaling sa ating Panginoon dahil siya po ang source ng kabutihan. At ngayon po, dahil po mabuti ang Diyos, naniniwala ako na He even uses this platform. Kasi po, tayong mga hindi nagkaroon ng pagkakataon na makarating sa church, ang Panginoon na po ang kumakatagpo sa atin. Ang Panginoon ngayon ang lumalapit sa iyo. Panginoon ang umaabot sa iyo through Facebook. Alam kasi ng Panginoon lahat tayo ngayon may Facebook. Lahat tayo may social media. And the Lord is there. He is omnipresent. Kahit saan, nandun siya. And naniniwala po ba kayo na kahit ano, kayang hawakan ng Panginoon at kayang gamitin ng Panginoon para sa iyo? Amen po ba? Amen, makapangyarihan po ang Diyos. At higit sa lahat, makapangyarihan at ganap yung kanyang pag-ibig at pagmamahal sa atin. Kaya wala pong makakapigil sa pag-ibig at pagmamahal ng Diyos para dumating sa atin. Kung maalala niyo, maraming story sa Bible. Si Jesus dumaan mismo sa Samaria, dun sa well, para matagpuin yung hindi nakikipagtagpo sa Diyos. Yung taong nahihiya, yung taong ayaw humarap dahil alam niya marami siyang kasalanan, hindi siya karapat-dapat. Siya ay Samaritana, pero ang Panginoon ang tumatagpo sa kanya. Ang mga disciples, lahat yan kinatagpo ng Panginoon. Ang Panginoon ay ang purong biyaya ng ating Diyos Ama. Ang Diyos Ama ay mapagmahal. Hindi po siya galit sa atin, kaya siya po umaabot sa atin. Amen? Amen po ba? So this afternoon, kaya po ako gumamit ng screen kasi po gusto pong ipakita po sa inyo in details kasi gusto ko nakikita po natin yung verses na gusto kong i-share this afternoon. And I praise God na kasama ko po kayo. And mga kapatid, nakikiusap po ako, nasamahan niyo po ako hanggang dulo. Samahan niyo po kung nakikita niyo to ngayon or makikita mo mamaya or mapapanood mo pa lang ito.
panoorin niyo po dahil wala po ibang hangad ang inyong Kuya Chris at lalong-lalo na walang ibang hangad ang ating Diyos at mapamahal na Diyos, kundi katagpuin tayo at ipaalam sa atin kung gaano niya tayo kamahal. Amen? So, ngayong hapon po, ang ating pag-uusapan, nilagyan ko po ng title. Ang title po ay Our Cross. Ang ating krus. Ano po ba yung krus? Meron tayong krus, di ba? Kailangan, ano sabi po doon sa Matthew 16 na, sabi, ang sino mang gustong sumunod sa akin, kailangan pasanin niya ang kanyang krus. So yun po yung pinaka-main na pag-uusapan po natin. Amen? Purihin po ang Panginoon. And bago po tayo tumuloy doon, iniimbilhan ko po kayong lahat na tayo po muna ay manalangin at ihanda po natin ang ating mga puso at i-dedicate po natin itong oras na to sa ating mapagmahal na Diyos. Aming Diyos, aming Ama, maraming pong salamat sa lahat ng taong makakakinig nito. Alam ko sila inyong pinagpala na, inyong binasbasan. At dun sa mga taong napadaan lang to sa buhay nila, Lord, hindi ito pagkakataon lang. Hindi ito aksidente, kundi talagang itinalaga nyo ang oras na ito para marinig nila kung gaano mo sila kamahal, kung gaano yung lubos na pag-ibig at pagmamahal nyo po sa kanila at sa aming lahat. Panginoon, maraming pong salamat. Dahil alam namin, ngayong hapon, ikaw ang kakatagpo sa amin. Ngayong hapon, ikaw ang makikipag-usap sa amin. Ngayong hapon, yung mga salita nyo, ang siyang mangingibabaw at siyang maglilid sa amin. Lord, salamat dahil ang lahat ay binaspasan nyo na at pinagpala. At ako po, salamat. Hindi man ako karapat-dapat, pero binigay niyo sa akin ito opportunity na may share ko po yung pagmamahal na dinadanas ko sa lahat ng mga mahal ko sa buhay na ito na nakakapakinig. Salamat. Ang tagumpay ay sa amin dahil ito yung binigay niyo na sa pamagitan namin Panginoon Jesus. Maraming salamat. In the name of Jesus Christ. Everybody say, Amen. Amen. And Amen. So mga kapatid, naalala niyo last week, I did a brief live which is, sinare ko po sa inyo yung mga panibagong parang expression na natutunan ko po dito sa lugar na kinaroroonan ko po ngayon. At ito po yung mga expression na yon. Naalala niyo pa po ba kung napanood niyo yung last week na live? Ganun po yon. Kasi dito sa Australia, ang madalas po, yung mga tao dito, meron sila expression na ito, too easy. Sabi nila lagi, too easy. Kapag kakausap mo sila, meron kayong discuss or even a business or even you come into an agreement, you know, it is their habit of saying easy or sometimes too easy, mate. Ganun po nila sinasabi. Too easy. Parang sinasabi nila na madali. Okay lang. Easy lang yan. Wala tayong problema. Agree. We're okay. Easy. Pag sinabi easy, ano po ba easy? Madali lang. Madali. No dramas, no confusion, no complications. Ganun po. Yun yung too easy. And naging expression po ng mga Australians yan na dito ko lang po talaga narinig na too easy. Kasi po, dun sa dati kong pinanggalingan na lugar, ang madalas na sinasabi, too much problem, too much problem. Parang negative, di ba? Pero dito, purihin ng Panginoon kasi siya po ang nagpapaalala sa atin. I'm looking at this at the Lord, looking at His grace kasi po, too easy. Di ba mas masarap nga sabihin yun? Too easy. Kasi lahat po, may paraan, lahat po nagagawa ng paraan. And especially, ano po na sa natin kukunik yung too easy? Ang ating salvation ay too easy. Hindi po ito komplikado. Nakatulad ng pinaniniwalaan natin, nakatulad ng kinagisnan natin. Mga kapatid, kaya madalas po tayo ay malayo sa simbahan. Kaya madalas po tayo ay umiiwas sa mga Bible study. Tayo po ay madalas umiiwas sa mga pastor. Tayo ay umiiwas dun sa mga kapatiran, sa mga kakilala natin na nag-i-invite sa atin sa church or nagdadala sa atin sa church.
Yun po kasi ang alam natin, komplikado po ang ating salvation. Ang alam natin, mahirap sa church. Ang alam po natin, pagdating sa church, KJ, marami kang dapat isakripisyo. Marami kang dapat ibigay. Well, kapatid, the good news is, yung sakripisyo, hindi mo na gagawin dahil yung sakripisyo, ginawa na po ng Panginoong Jesus. Ang kailangan na lang ngayon, tanggapin yung sakripisyo na yan. Mahal ka ng Diyos. Hindi niya pinadala ang ating Panginoong Jesucristo para lang pahirapan pa tayo, para gawing komplikado lahat, para maging hindi maayos tayo. Mga kapatid, doon nga tayo kinuha ng Panginoon, doon sa hindi pagiging maayos. Doon tayo kinuha ng Panginoon sa complicated, doon tayo kinuha ng Panginoon sa kamunoy, sa putik, sa karumihan, nilumulunod at bumabalot sa atin. Lahat ng baho, lahat ng dumi, lahat na. Doon tayo inligtas ng Panginoon. And He made that easy para sa atin lahat. Second word is no worries. Madalas po dito sinasabi nila, no worries. Madalas kasi, di ba, when we have some errors or may problema or merong delays, we explain things and then what do they say? They just reply, no worries. Madali lang din usap. No worries. No worries means like, don't stress. Don't stress yourself. Mga kapatid, that is the same that the Lord is telling you right now. It's too easy, my son. It's too easy, my child. No worries. Don't worry. Don't stress. And the third word, cheer. Yan po, hindi lang po sa Australia yan. Hindi po madalas natin naririnig kahit saan. Pero dito po, parang gamit na gamit yan. At saka sa UK po yata. Lagi sasabi nila, instead na thanks or bye, or see you, you say, cheers. So, kumbaga parang pagkamasaya sila, cheers. Cheers yung sinasabi nila. Amen? Purihin po, Panginoon, pagpasensyahan nyo na po yung pusa ko. Medyo talagang ganyan lang po siya. So, kapatid, we will focus on these three words. Kaya po, gusto kong gamitin ito para ito po yung maging parang point of interest natin dito po sa pag-uusapan natin. But the verse that we are going to talk to is coming from bago pala yun, simulan muna natin sa 2EC. Yung mga verse na pag-uusapan natin, isa-isayin natin. We relate it to these three words na pinag-uusapan natin ngayon. So the first verse is here. Makikita po ang ating teksto po this afternoon is from Matthew chapter 16 verses 24 to 27. So yun po yung ating magiging topic at pag-uusapan po ngayon. So, yun po mga kapatid, since yun yung ating pag-uusapan ngayon, gusto ko pong ano sa inyo, i-share muna sa inyo na alam niyo po ba na ang pag-aaral po kasi ng salita ng Panginoon ay hindi po natin babasahin and then kung ano yung pagkakaintindi natin or kung ano yung sarili nating interpretasyon, yun na po yung gagamitin natin and yun na po yung pananampalatayaan natin. Kasi po, meron pong, kumbaga, kung lahat may technology, kung lahat may science, ganun din po, meron pong proper way of understanding the scripture, and how to understand the scripture is to know the scripture by itself. Let the scripture reveal itself. Let the scripture tell itself. There is no interpretation, but the scripture itself says what it means, and kailangan lang po natin malaman. So dalawa po, yung una yung hermeneutics, yung pag-aaral po ng mga salita, kung ano po yung kumbaga angkop dun sa panahon na yon, kung ano po yung scenario, kung ano yung culture ng panahon na yon. And yung pangalawa po is yung context. Kasi po yung context napaka-importante. Ang nangyayari po, madalas po kasi ngayon, marami po tayo sa atin dumadampot ng mga verses lang, verse by verse, so one verse. And then after that verse na yun, kung ano interpretation yun na yun, gagamitin na yun. Hindi po ganon. Ang tama po is a context. Alam niyo po nung araw talaga, ang scriptures is it doesn't have a chapter and a verse, pero nilagyan po kasi ng chapter at saka verse yun ng later stage para po magkaroon ng
kumbaga mas madali pong aralin, meron lang pong kumbaga meron siyang mga segments. Pero hindi po nangangahulugan na yung by verse, yun na po yung ibig sabihin. Kailangan po alamin natin kung ano yung mga sinabi before that and after that para malaman natin yung kabuuan kung ano po yung ibig sabihin. Amen? So, here, yung Matthew 16, verse 24, bago po naging 24 yan, syempre, nagsimula po muna yan sa 1, dumaan po sa 10, dumaan sa ano. So mga kapatid, gusto ko i-explain sa inyo before that, that nung bago po dumating dito sa verse na to, then Jesus said to His disciples, "If anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me." Mga kapatid, actually, yung bago nangyari yan, ang story niyan, sinabi ni Lord sa kanyang mga disciples na beware of the leaven of the Pharisees. Na ang ibig sabihin po is mag-beware po yung kanyang mga disciples, yun nga po, yung leaven, yung pagpapaalsa or pagdadagdag sa mga salita ng Diyos, ganun din sa pagbabawas ng salita ng Diyos. But karamihan is pagdadagdag. Kasi po pag ini-interpret po natin ang Scripture by our own understanding, ang nangyayari po, we are adding to that. Dinadagdagan po natin yun. At hindi po yun yung tama na paraan. So, and then after that comes Peter. Before this, again, also is a scenario when Peter said, "You are the Son of God." And sabi ng Panginoon, Peter, hindi mo yan nasabi because of your own understanding, but it is revealed to you by the Father. And then after that itself, Peter, bida siya, sinabi niya, "You are the Son of God, the Most High God." And then after that, sinabi ni Lord sa mga disciples niya na siya po ay maghihirap at siya ay mapaparusahan at siya ay mamamatay. On the same time, sinabi ni Peter, "Panginoon, hindi yan mangyayari sa'yo. Hindi yan haayaan mangyayari sa'yo." Ang sinabi ng Panginoon kay Peter, "Depart from me, Satan." Dahil pinaharang ko. Yun dapat kong gawin. Ang kapatid, si Lord, he did not take it against Peter. Kaya niya sinabing, "Depart from me, Satan." Hindi niya sinabing si Peter si Satan. Alam niya na hindi si Peter yung nagsasabi nun, kundi si Satan to Peter. Alam niyo, lahat ng kasinungalingan ay nagmumula po sa Prince of Light na si Satan. Yun po ang nangyayari. Kaya po kailangan beware of the leaven of the Pharisees or beware of adding to the text of the word, and then on the same time, yung pag-a-add kasi pwedeng gamitin ng kalaban as kasinungalingan. Like for example, this mga kapatid, sa pangyayari na to, gusto kong itanong po sa bawat isa sa inyo. Nabasa niyo naman, di ba? Then Jesus said to His disciples, "If anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me." Ano po ba yung pagkakaunawa natin dyan? Yung matanda at matagal na natin pagkakaunawa. Di ba po nakagisnan natin na dapat yan, ang ibig sabihin, talikuran natin yung ating mga sarili, talikuran natin yung lahat ng ating mga interest, and then take the cross. Ibig sabihin, take the cross, pasanin mo yung cross. Paghirapan mo yung pagiging Kristiyano. Parang sinasabi natin dati dyan, naniniwala tayo na ang pagsunod kay Kristo, mahirap. Kasi, take up His cross and follow me. Mga kapatid, again, yung pinag-usapan natin, when it comes to hermeneutics, ano po ba yung kultura ng panahon na to? Ano yung settings? Ano po yung technicalities ng panahon na yun? Mga kapatid, the Lord Jesus Christ is talking to His disciples. Ang disciples niya sino? Mga Hudyo. And then, sinabi niya, take up His cross and follow me.
Mga kapatid, the cross is not Jewish. Amen? Nakakuha niyo na po. The cross is not Jewish because the cross is a capital punishment by the Romans. So the cross is not Jewish. And that time, Jesus Christ is talking to the Jews, which is under the law, because nung panahon na yan, hindi pa po pinapakong Panginoon, hindi pa siya nabubuhay muli, so it is still the old covenant, and it is under the law, and He is talking to the Jews and saying, take up your cross and follow me. Mga kapatid, parang nung panahon na yan, ang mga Hudyo nga bawal humawak sa kahit ano na hindi Jewish, na hindi galing sa Gentiles. The Romans are still considered Gentiles that time kasi hindi sila Hudyo. Kasi hindi Hudyo, Gentile. Ganun lang po kasimple yun, period. So kumbaga, ang Panginoon mag-uutos ba sa mga Hudyo, sa kanyang mga disciples na Hudyo, na pick up your cross and follow me. Mga kapatid, ang Panginoon po ang tumapos ng lahat ng gawa sa krus ng Kalbaryo. Mga kapatid, hindi na papasanin ng Panginoon yung krus na yon papunta sa Golgotha para ipako siya kung ipapapasan niya rin lang sa atin. Take note, mga kapatid, we misinterpret this. In the first instance, we have misinterpret this and matagal na po natin nakaudalian, nakagisnan yung interpretasyon na yon which is mali. Again, ano po yung pinag-uusapan natin word today? And this one is the number one word which is too easy. Salvation is easy, mga kapatid. You just have to accept. First to believe and then accept the finished work of Christ. Accept and believe that He finished everything, that He did it. Accept, at least believe that the power of the Lord Jesus Christ His sacrifice has forgiven and redeemed you from shame, from curse, from sin, from death, from the fires of hell. Hindi ka lang iniligtas ng Diyos sa impyerno, kundi iniligtas niya, tinanggal niya sa iyo lahat. Yung paghihirap, yung sumpa, yung kahihiyan, name it. Name all dirty things. It is included in the cross. And then the Lord will say, take up His cross. Let's see from the New Living Translation what does it says. It says like this, that Jesus said to His disciples, if any of you wants to be my follower, you must give up your own way. Take up your cross and follow me. Mga kapatid, sabi dyan, sometimes we use different versions of the Bible to help us understand what it means. Sabi dyan, give up your own way because there is no amount of your work that can help you go to heaven. Kahit pasunugin natin yung sarili natin because we are a corrupted being. We are a fallen being. And then there's nothing good or nothing uncorrupted can come from us that can redeem us to our salvation. Give up our own way. Ang ibig sabihin po na i-give up ng Panginoon, hindi natin i-give up yung mga pangarap natin, hindi natin i-give up yung family natin. Kasi may mga pastor pa na nagtuturo, iwanan mo yung pamilya mo, sumama ka sa simbahan, kung against sila lahat sa iyo, iwanan mo sila. Dahil mas mahalaga, iligtas mo yung sarili mo, iligtas mo yung kaluluwa mo. Hindi yun ang bilin ng Panginoon. Ang bilin ng Panginoon, tell the world of the good news. Pero di ba dahil po dito, sa verse na ito, sinasabi ng ibang pastor, kalimutan mo, talikuran mo lahat, pati yung mga kaibigan mo, kalimutan mo, talikuran mo yan. And then, pick up your cross, maghirap ka, magsilbi ka sa church, gawin mo lahat ng uutos dito. Dapat nandito ka lagi sa church, dapat lahat ng oras mo nandito. Mga kapatid, hindi masama yun.
Hindi masama yun. But there is a proper channel through that. Pero kung yun ginagawa mo dahil nga ito sabi, you take up your cross, that is incorrect. Mga kapatid, ang sinasabi dyan, take up your cross and follow me. First, take up the cross bago follow me. So prerequisite, di ba? Listen carefully. This is a little bit of controversial. Alam ko maraming magtataas ang kilay dito sa live na to, but I would like to share you the truth of the Bible. Sabi diyan, take up your cross and follow me. The Lord Jesus Christ is referring to His cross, to His finished work. The cross that we have to carry in our lives as believer is the message of the cross. Take up the message of the cross. Believe the message of the cross. Acknowledge that Jesus Christ did everything on the cross. That cross is the one that you are carrying. That cross that you are carrying, that others will see, is the message of the cross. Without it, without picking up or fully understanding ourselves the message of the cross, we will not be able to follow Him. Because the only way to follow the Lord is to understand the Lord Himself, kung ano yung mga ginawa niya. Mga kapatid, salvation is made easy. It's too easy. The Lord carried the cross for you so that you will carry the message of the cross. Following Him, sharing the message of the cross to everyone. Give up your own way. Give up your pride. Kasi hanggat pinipilit mo na meron kang dapat gawin to add to your salvation, that is pride, and that is being used as a lie. That is being used by the enemy as a lie para alisin ka sa tamang landas. Mga kapatid, yun ngang gawa natin ang nagpabagsak sa atin, kaya walang amount ng gawa natin ang makakapagligtas sa atin. Excuse me lang po, sisindihan ko lang ilaw. So, amen mga kapatid, nakuha niyo po ba na I hope nalilinawan po tayo that the cross, that yes, we have to take up our cross. Yan po yung title natin, our cross, and follow the Lord. The cross that we carry is the message of the cross. Sharing that to each and every one. Sabi dyan, huwag mong talikuran yung mga mahal mo sa buhay. Huwag mong talikuran yung mga dati mong kaibigan. Instead, i-share mo sa kanila. Encourage them. Show the message of the cross in your life. Hindi mo man kayang sabihin. Ang Panginoon, ang biyahihan ng Panginoon ang magbabago sa buhay mo. He will make you great. Do greater things. And that will be a testimony for others. Amen? So, give up your own way. Kalimutan mo yung gawa mo. Dalhin mo lang yung ginawa ni Kristo. Take up your cross. It is not your cross. None other than but the cross that He carried for you. But that is now only a message. Hindi na pagpapahirap. Dahil ang Panginoon, binuhat na niyan lahat para sa iyo. Di ba sabi ni Lord, come to me all of you who are tired, who are weary of carrying heavy loads, and I will give you rest. That is none other than the Lord Jesus Christ. So why? Literally, you have to suffer following Him. I suffered so that you follow me. I suffered, sabi ni Lord, so that you will be free. Amen? Hallelujah. Next. Pasensya na po, medyo preaching to ha. Bear with me. So, next is no worries. Ano ba yung no worries na yan? Basahin natin yung kasunod na verse mo kanina. Sabi dito, kanina,
16:24, now 16:25 to 26. Ang sabi po dyan, for whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. For what profit is it to a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul? Kapatid, ano na naman yung pagkakaintindi natin dyan? Ang pagkakaintindi natin, pinakakinagisnan natin dyan is na-focus lagi yung turo dyan sa what will profit is it to a man if he gains the whole world and loses his own soul. Diba? Yun yung naging focus dyan. Kasi nga, pumipik lang tayo ng verse eh. Parang, di ba? Anong mangyayari na nasa iyo nga lahat, pero nalus mo naman yung soul mo? Wala rin. Diyan po pumapasok yung mga katuruan na, di ba, parang may mga katuruan na yung iba na yun daw pera root of all evil. Actually, it is not money. The Lord wants you to have a good life, a beautiful life, and a comfortable and a joyful life para sa iyo at sa family mo. Di ba? Alam niyo naman yung Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, a plan to prosper you, not to harm you. A plan for your future and to give you hope, to give you a future. Mga kapatid, nagsasala-salabat po sa isip natin, nagkakaroon ng contradiction yung Bible verse to another Bible verse kasi po ini-interpret natin. The Bible, ang pinaka-full context ng Bible is, alam niyo pagbahanap ng context? The context can be found before and after the verse. Pag hindi, yung buong chapter. Pag hindi yung buong chapter, yung buong book. Pag hindi yung buong book, yung buong Bible. So it means, ang context po ng Bible is isa, buo. Ang isa lang ang context ng Bible. Ang context ng Bible, ako ang inyong Diyos, ako ang inyong Ama, ako yung nagmamahal sa inyo. Ang kabutihan ko ay ibibigay ko sa inyo. My grace is sufficient for you. That is the context, the full counsel of God in the Bible. Mga kapatid, ang ibig ba sabihin nito, magpakahirap tayo? We do not value our lives anymore. Kasi for what is it to profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Di ba po ang Panginoon na din ang nagsabi na the Father in heaven values us? Di ba? Sinabi niya, kung si Solomon mag-aara yung dami, mas mag-aara pa yung mga lilis in the field. Pero mas mahalaga ka sa lilis in the field. Mahalaga tayo sa ating Diyos. Bakit gusto niyang hindi natin i-value yung mga bagay na mag-aayos sa buhay natin? Mga kapatid, hindi naman kasi lahat sinasabi. Yes, hindi po natin sinasabi dito or pinapangaral na gawin mo yung gusto mo. Hindi. Kailangan yung gagawin mo is something that is good for you and beneficial for you. Kung makakasama sa'yo, ayaw din ng Diyos yan. Kasi ayaw ng Diyos na mapahamak ka. Take note, pag gumawa ka ng masama and may nangyaring hindi maganda sa'yo, hindi po kaparusahan ng Diyos yun. Cause and effect ang tawag doon. It is an effect of the cause that you made. Ano yung cause? Yung choices natin. Wrong choices. So, yun po. But I will not, and let's talk about it on a different time. Pero ngayon po, ang Panginoon hindi po niya gusto na pahirapan mo yung sarili mo. Gusto niya lahat na maganda na ibinigay niya sa'yo, ma-enjoy mo. Take note, binigay niya sa'yo, hindi yung kinuha mo sa sarili mo. Binigay niya sa'yo. Pag binigay niya sa'yo, pag yung siya yung nagbigay, maganda yun para sa'yo. Kaya mali po na interpret natin na ibig sabihin nito is to give up everything. No. Enjoy
everything that the Father has given us. Again, disclaimer para malinaw, we do not say na gawin mo whatever you like. Gawin mo whatever is biblical and the right thing to do. Kaya nga kailangan nagbabasa rin tayo ng Bible kasi it's basic instruction before leaving earth, or yun yung manual natin. Yun yung operating manual natin. So para alam natin kung ano yung tama para sa atin. Diba? Pag-aralan natin yung sumusunod. Let's see, isa-isayin natin. Yan, desire to save his life. Mga kapatid, babalik tayo. Kung ikaw mismo ang gusto mong isave yung sarili mo, you will lose it. Whoever desires to save his life will lose it. Anong ibig sabihin yan? Pag ikaw nag-rely sa sarili mong gawa, may religion na ganyan, pananampalataya, na kailangan gawin mo ito, gawin mo to, gawin mo itong 5 na to, at ikaw ay pupunta sa langit. Mali. So, yung 5 lang, kailangan mong i-earn yung way mo sa langit. Para saan pa yung tinapos na gawa ng Panginoon? Para saan pa yung nagpunta siya rito? Para sa lahat ng pagpapakahirap yung habdi at kirot na naramdaman niya sa kanyang buong katawan. And you just desire to save your own life, you will lose it because the only salvation is through Jesus Christ, not on our own. But whoever loses his life for my sake will find it. Mga kapatid, loses our life, loses the things na ina-address or kine-credit natin sa sarili natin. English 101, desires to save. To save, ano ibig sabihin ng to save? Isalba mo yung sarili mo. Then dun mo mawawala yung sarili mo. Amen? But, it only means we cannot save ourselves. We cannot do anything at our fallen nature. We are corrupted and we cannot produce any good. Kaya wala po talaga tayo magagawa. Kaya sabi nga, loses his life, then for my sake. Before, sabi niya, whoever loses his life, followed by, for my sake, will find it. None of us lose our life. None of us, 0 of us, nothing of me. Let go of our pride. Mga kapatid, let's go of our pride. We lose our life, meaning we let go of our pride. None of us, all of him, his sake. Whatever we do is his sake. Whatever we do now is for his sake. Sake means for the purpose of. Tingnan niyo sa Bible, sa dictionary, what does sake means? Sake means, English 101, it means for the purpose of. Mga kapatid, his purpose only. Now we forget our personal purpose, but we go or surrender under his purpose. His purpose is goodness. Kasi pag purpose ni Lord yan, 100% tayo perfect yan. Kasi tayo lang naman po yung imperfect eh. Si Lord perfect yun. Pag yung purpose na ni Lord yung nasa buhay mo, perfect na yan. Di ba? His purpose is goodness and perfect. Kaya tayong mga walang kakayanan mag-produce ng goodness. Wala tayong kakayanan mag-produce ng goodness. Makakapag-produce na kasi He is the vine and we became the branches. Mga kapatid, alam naman natin yung diba sa John, sinabi ng Panginoon, I am the vine, you are the branches. Apart from me, you can do nothing. Kahit anong gawin natin, hindi tayo bubunga, hindi tayo makakapag-produce. And even if we are in Christ, He still produce. You just bear fruit. Iba yung produce, iba yung bear. English 101. Produce is you produce. Ikaw yung gumagawa. Ikaw yung naglalabas. Bear, ikaw yung nagdadala. The vine produces. As a branch, you bear.
Tagadala. Tayo mga walang kakayanan na mag-produce ng goodness, makakapag-produce na kasi He is the vine and we became His branches. Take note, for my sake, His purpose. Kasi yung purpose niya, perfect. Magandang intention ng Diyos sa buhay mo. Tanda mo to. Magandang intention ng Diyos sa buhay mo. Bakit hindi mo nakikita ngayon? Bakit ka malungkot? Ba't ka aburito? Ba't pagod ka sa trabaho? Kasi nga, hindi mo nakita yung purpose ng Diyos sa iyo. But on His purpose, napakaganda ng purpose. Kailangan mo munang makilala yung source. You have to see the source. Focus on the source so that everything that flows, it is easy and no worries for you. No worries, mga kapatid. This is, you don't have to worry to save your life anymore. You don't have to worry. You lose your life. Kumbaga, hindi na ako yan. Kayang-kaya na ni Lord yan. Kasi ikaw ang kinakausap ng Diyos ngayon. Magandang intention ng Diyos sa buhay mo, mga kapatid. Yes, ikaw. Kung ngayon mo lang ito narinig or aksidente mong naklik, ikaw ang sinasabihan ng Panginoon ngayon na magandang intention ko para sa iyo. This is the time that you know. Hindi ako wala sa tabi mo. Ever since nasa tabi mo ako, hindi mo lang ako nakikita. Pero ngayon, gusto ko malaman mo, nasa tabi mo ako at ang gaganda ng intention ko sa buhay ko. Lagi maganda intention ni Lord and may purpose ka kay Lord. Hindi ka nandyan para magtrabaho lang ng magtrabaho. Hindi ka nandyan para maghirap lang maghirap. Hindi ka nandyan para yan ang gawin mo. May purpose si Lord. Kaya ka nandito. Kaya ka nabubuhay. May iba at marami pang magagandang plano si Lord para sa iyo. Mas magaganda pa kesa sa lahat ng magagandang na plano mo na or inisip mo ng plano. Dahil ang Panginoon, pag nagplano, perfect. Hindi sobra, hindi kulang, hindi late, hindi advance. Laging perfect. Sakto. What we need to do is let go of ourselves and abide in Him. Remember, I am the vine. You are the branches. Apart from me, you can do nothing. Sabi po sa John chapter 15, verse 5. Mga kapatid, yan po ang ibig sabihin ng verse na yan. Mahal ka ng Diyos. Ang gusto niya, productive ka. Without worry. Kasi siya na, hindi na ikaw. Nagets nyo? Loses his life. Hindi na ikaw. Siya na. And you will find it. If you look on His sake, yung purpose niya para sa iyo, you will find a reason to live, a purpose to live, happiness to live. Amen? Lastly, last na mga kapatid. Cheers! Okay ba? Cheers! Pagka-cheers, di ba, lagi po yan, celebrate! Let's celebrate! Di ba? We celebrate. If we say cheers, let's celebrate. Okay, let's read the verse. Yung kaduktong, yung 27, the last verse. For the Son of Man will come in the glory of His Father with His angels, and then He will reward each according to his works. Oh, akala ko ba walang works, Kuya Chris? Bakit na yan? His works. Kapatid, in full grace, we never teach na wala ka ng works or wala ka ng gagawin. Yun nga po kasi yan. Ang akala nyo po, pag sinabing full grace, puro grace na lang yan. Wala nang ginagawa yung mga yan eh. Mga relax na lang yan. Yes, totoo yun. Relax kami, but we do works greater than what we do before when we don't understand the full grace of God. Mas marami kaming ginagawa ngayon kesa dati. Pero mas relax kami ngayon kasi
iba na yung gumagawa for us. We teach here na you will do greater things and extraordinary works, not just a work, because the extraordinary work is the work of Christ. It is powered by Christ, the grace of God. Ano po ba mas better? Ano mas better? Yung gawa natin o yung gawa ni Christ? Di ba? His works. Yung gawa natin o yung gawa ni Christ? Yes, etong His, small letter H yan, kasi sa atin yan, naka-point. Pero yung works na yan na yung works na yan, ano yung sabi natin yan, I am the vine, you are the branches. So yung works na yan, hindi mo yan ginawa para ka maligtas. Ginawa mo yan kasi ligtas ka na. Nagawa mo yan kasi binigay sa iyo ng biyaya ng Diyos. Nagawa mo yan kasi ang biyaya ng Diyos ang kumikip sa iyo. Anong mas better, gawa natin o gawa ni Lord? We don't have to be genius to understand that, to know the answer. Ano mas maganda? Anong better or best? Gawa natin o gawa ni Lord? Of course, gawa ni Lord. Wala pa sa isang butil ng alikabok yung gawa natin kumpara sa gawa ni Lord. So we do greater things. We do extraordinary things because it is powered by Christ. In Christ, lahat sa'yo, easy na. Yeah, easy. Relax. Hindi ka pa easy-easy. Magkaiba yung pa-easy-easy ka kesa yung ginagawa mo ng easy na lang sa'yo lahat. Nag-gets nyo mga ulit? Amen. Yan ang biyaya ng Panginoon. Ang biyaya ng Panginoon, easy. Easy sa'yo. In Christ, easy na lahat. Lahat ng gawain magiging easy na kasi alam mo na kung saan nang gagaling yung gawa. Hindi na sa'yo. Hindi ka na rin mapapagod kasi hindi mo na sinasabi, pagod na ako, ito yung ginagawa ko. Linggo-linggo na lang, ako nag-aayos, nakikita mo lahat yan. 100 silya yung inayos ko na yan. Winalis ko pa, binakul ko pa yan. Tapos pagdating ni pastor, hindi ako kinamayan. Kasi naghahanap ka na ng entitlement. Naghahanap ka na ng recognition. But kung ang thinking mo, lahat ng ito, ginawa na ni Lord to, kumikilos ako, masaya kang kumikilos ngayon. Masaya kang gumagawa. Kasi, alam mo, bigay na sa'yo lahat yun ng Diyos. Tinapos na ni Lord. Masaya kang gumagawa kasi hindi ka karapat-dapat na tawagin o pagawain doon, pero ginawa ka pa rin karapat-dapat ng Panginoon dahil sa tinapos ng gawa ni Kristo. Dapat nga tinapon na tayo sa impyerno diretso ni Lord. Hindi na tayo binigyan ng pagkakataon. Pero tinuring pa tayong anak because of the finished work of Christ. Kaya yung ginagawa mo ngayon with joy, with love, hindi ka na pagod. Yung eye bag mo, yung wrinkles mo, nawawala. Yung pagod mo nawawala. And hindi ka man pansinin ni Pastor, it doesn't matter. Kasi pinansin ka ng ating Diyos Ama at ng ating Panginoon, niyakap ka sa kabila ng iyong mga karumihan. Purihin ng Panginoon. Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Kaya mo ito naririnig ngayon. Alam mo na hindi sa iyong gawa, kaya no stress ka na. Too easy, mate. Too easy. It's easy. And you can say, cheers. And then ito, iba ang biyaya. Nakita nyo to, His works. Kapatid, iba talaga si Lord. Siya na yung gumawa. Pero dahil yung ginawa niya na ibinigay niya sa'yo, wala naman tayong kayang gawin na hindi galing sa Kanya, di ba? Yung kabuuan natin, galing sa Kanya. Kahit anong talino, kahit anong galing, kahit anong sipag natin, Diyos ang nagbigay sa atin yan. Kaya walang galing sa atin. Pero tignan mo yung sabi, He will reward. Mga kapatid, mali yung paliwanag ng ibang pastor na tinuturo na yan, ginagamit nila ang threat yan. Kasi instead na finokus nila na He will reward, ang sinasabi nila, ang nakasulat, ang linaw, He will reward. Ang tinuturo pa nila is the opposite na you will be judged kasi hindi ka nag-works.
Mga kapatid, ang biyaya ng Diyos. Sukdulan. Sukdulan. Siya na yung tumapos. Nagawa mo kasi, biyaya niya. May reward ka pa. Hindi ka ba magsasabi ng cheers niyan? Di ba? Sabi mo sa katabi mo ngayon. O sa sarili mo, cheers, man. Cheers. Because Christ has won. And we won. We are victorious. Kapatid, His works. He empowered you. He enabled you to do the works. May reward ka pa. Hindi ka na nga karapat dapat eh. Dapat nga pinarusahan ka, diba? Ako, dapat pinarusahan na ako. Bakit ba ako nakapagsalita sa harap mo ngayon? Because of His grace. And then may reward pa. Sobra. Sukdulang biyaya. Mga kapatid, pag ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay pinamuran at pinagpala na ng Diyos Ama. Bakit ka pinagpala? Dahil kay Kristo, hindi dahil sa gawa mo. And madami ka pang bonus. Si Kristo na yung gumawa. Ikaw pa yung magtatanggap ng reward. Bakit? Dahil kay Kristo wala nang kaparusahan sa'yo. Tandaan mo to, kay Kristo wala nang kaparusahan sa'yo. Ang naghihintay sa'yo, gantimpala na lang. Imbis na kaparusahan, gantimpala ang binigay ng ating Diyos Ama sa akin at sa iyo dahil sa pamamagitan ni Kristo at ng kanyang mga ginapos na buhay. Dahil kay Kristo, dahil sa kanyang tinapos niyang buhay, wala kahit ano na nagmula sa akin. Dahil kay Kristo, mga kapatid, tandaan mo to, dahil kay Kristo, you are now the righteousness of God. God loves you so much, mga kapatid. Mga kapatid, I hope nalinawan po tayong lahat at napagpala sa ating mga narinig. Hindi lang po kayo, maging ang Kuya Chris, ay pinagpala po ng salita ng Panginoon. Now let me show you the later version. Why later version? There is a new version of the Bible called the Message. The Bible which is done in recent times, 1990s. This is to help us understand what it means on the present time. Kasi yung wordings dito, yung paraphrasing dito, yung paraphrasing at saka yung mga idioms, angkop na sa modern age. Hindi po ito nagtitwist ng Bible, but it helps us to understand. The same verses that we read from Matthew 16, 24 to 27, here it goes in the Message. Let's read together. Sabi dyan, then Jesus went to work on His disciples. Anyone who intends to come with me has to let me lead. He alone. You're not in the driver's seat. I am. Don't run from suffering. Embrace it. Yes. Follow me and I'll show you how. I'll show you how. Diba? Hindi ikaw. Siya. Self-help is no help at all. See? Self-help is no help at all. Self-sacrifice is the way. Self-sacrifice is the way. Pero may kasunod. My way, the Lord Jesus Christ, to finding yourself, your true self. What kind of deal is it to get everything you want but lose yourself? What could you ever trade for your soul? Take note, what could you ever trade for your soul? Wala kang kayang gawin para sa kaligtasan except through Him. And then, 27 says, don't be in such a hurry to go into business for yourself. Di ba? Business for yourself. Sariling gawa.
Before you know it, the Son of Man will arrive in all the splendor of His Father, accompanied by an army of angels. You'll get everything you have coming to you. A personal gift. Ang ating kaligtasan ay personal gift ni Kristo. Personal niyang ibinigay sa iyo. Kaya mga kapatid, this afternoon gusto ko lang po, lalo na sa mga ngayon lang nakarinig ng ganitong mensahe na tanggapin mo ang Panginoong Hesus. Kapatid, hindi mahirap maging Kristiyano, huwag kang matakot. Huwag kang matakot kasi baka pagka tinanggap mo si Kristo, matatali ka na or mababayad ka na ng kailangan mo nang gumawa, kailangan mo magsilbi, kailangan mo mag-engage, kailangan mo gawin to, kailangan mo to, kailangan mo to. Hindi. Kailangan mo lahat yun, kaya ginawa na lahat ng Panginoong Hesus yun on your behalf so that you will be free. You will be stress-free. You will enjoy life. And you will say, it's too easy. I have no worries and tears all the time. Kasi ang Diyos, hindi mapagparusa, pag-reward, mapagmahal. Gusto niya maayos ka. Gusto niya maayos ang family. Gusto niya lang magkaroon ng magandang relasyon sa iyo. Hindi tayo dapat tumatakbo dahil dapat tayo pa yung nagmamakaawa at nakikiusap sa ating Diyos Ama para tanggapin tayo. Pero hindi. Siya na yung nag-alok. Sabi niya sa Isaiah, come and let us settle this. Siya yung inoffend natin. Siya yung ginawan natin ng mali. Pero siya yung unang lumapit para umareglo at para umayos sa atin, makipag-ayos sa atin. Kasi mahal ka niya. Mas mahal ka niya kesa mas galit siya sa mga ginawa mo. Mahal ka niya, hindi ka niya kayang ipagpalit, kaya nga ipinagpalit niya ang kanyang anak para sa iyo. Grabe, di ba? Imbis na kaparusahan ang binigay niya sa atin, si Kristo ang ibinigay niya sa atin. Binigay niya sa atin si Kristo para yung pwesto ni Kristo sa langit ay maging atin. Si Kristo na walang kasalanan, perfect. Pinarusahan niya para hindi ka niya parusahan. Si Kristo ay nagdusa, nagpakahirap, ginawa na niya lahat para sa iyo. Para lahat ng hindi para sa iyo, maging sa iyo. God loves you mga kapatid. Purihin ng Panginoon. And I hope na pagpala po tayo lahat ng mga salita ng Diyos. Kaya yung ipanalangin ko po kayo. Let's end this in prayer. Lord, hallelujah, Lord. Maraming po salamat. And I pray na lahat po ng mga nakapakinig nito ay tinatagpo mo na. Lahat na nakapakinig nito ay you ordain this time. Sinetap mo siya, Lord. Para malaman niya kung gaano siya. Lord, I cannot speak more than what you intend for each and every one of us. But again, in the name of our Lord Jesus Christ, by His authority, by the power of His finished works on the cross, sa lahat ng nakakapakinig nito ngayon, I speak blessing upon blessing. I speak grace upon grace. Sa lahat ng may mga karamdaman, I speak complete healing and total restoration.
Sa lahat na may mga financial problem, I speak financial breakdown. Siksik, liglig, at umahabaw. Sa mga may problema sa relasyon, I speak restoration. Sa mga nangungulila, I speak your peace and your love through them. Ikaw ang kakatagpo sa kanila. At sa lahat ng kahit anong suliranin na meron man ang nakakapakinig nito ngayon, in the name of the Lord, our Lord Jesus Christ, your problem is solved right now. The Father hears you, and He knows your suffering. He knows what you need, and He is there. Hindi ka pa nananalangin, sinagot na niya yung hinihingi mo. Dahil sa pamamagitan ni Kristo. In the name of Jesus Christ. And kapatid, nakikiusap ako sa iyo ngayon, kung nakakapakinig ka, sundan mo ako, sabayan mo ako sa panalangin na to. Aming Diyos, aming Ama. Ama, salamat dahil binigyan mo ako ng karapatan na tawagin kang Ama. Salamat kay Kristo sa inyong buktong na anak na si Kristo na ibinigay nyo sa krus para ako'y maligtas. Para ako'y malayo, hindi lang maligtas sa impyerno, sa tiyak na kamatayan, kundi para ako ay mabuhay na maayos, malusog, masigla, masagana, at puno ng biyaya. Ama, dahil sa inyong pagmamahalan sa tinapos na gawa ni Kristo, naririto po ako. Tinatanggap ko, sinasampalatayanan ang tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Tulungan niyo po ako na makita ka palagi, lumakad ng naayon sa iyong kalooban. Gamitin niyo ako upang ganoon din maging daluyan ng pagpapala at biyaya para sa iyo. Salamat, Panginoon, sa inyong kaligtasan na tinatanggap ko. In the name of Jesus Christ, mga kapatid, sa ngalan ni Jesus, sa kanyang authority, by the power of His finished work, this is my declaration and prayer to each and every one of you. Everybody say, Amen. Amen. Mga kapatid, maraming pong salamat. In Christ, you are blessed and highly favored. Hindi ibe-bless, hindi papaboran, pinagpala at pinaboran na dahil kay Kristo. Mga kapatid, stay blessed. God loves you. Hindi ka niya kayang ipagpalit. Pinagpalit niya si Kristo para sa iyo dahil mahalaga sa Diyos. Hallelujah! Magandang araw po sa inyo lahat. Hanggang sa muli. Ito po ang inyong Kuya Chris. See you again next week. Bye! Love you all.